Mga kababayan, muling naging usapin ang hangganan ng confidentiality at public accountability matapos maghain si Ferdinand Topacio ng petition for indirect contempt laban po kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Ito po ay kaugnay sa pagsasapubliko di umano ng isinampang disbarment complaint laban po dito kay Topacio. Ayon kay Topacio, nilabag umano ni Ilago ang confidentiality rule sa mga disbarment proceedings at nakakapinsala ito sa kanyang reputasyon. Hindi ko alam kung may reputasyon pa ito si Topacio bilang abogado kahit wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema. Mga kababayan, ang iginigiit po ng kampo ni Sara Ilago na ang pagsasapubliko ng reklamo ay bahagi po ng karapatan ng mga mamamayan na malaman ang mga usaping may kinalaman sa mga katulad ni Topacio na may malaking, hindi ko alam kung impluwensya sa lipunan. Ngunit, higit po sa legal na usapin mga kababayan, may mas malalim na dapat itanong tayo. Dapat pagnilayan ng ating mamamayan, ng ating mga kababayan, kanino ba talaga nagsisilbi ang confidentiality rule? Ang layunin po mga kababayan ng confidentiality sa mga disbarment proceedings ay hindi upang protektahan ang mga abogado laban po sa lehitimong kritisismo. Ito po ay isang usapin para tiyakin ang proseso ng pag-iimbestiga ay magiging patas at hindi maapektuhan ng trial by publicity. Pero mga kababayan, mahalaga po ito upang maprotektahan. Hindi lamang po ang inirereklamo, kundi maging ang integridad ng proseso mismo. Pero sa isang demokratikong lipunan, hindi po maaaring gawing tabing ang confidentiality upang hadlangan ang pampublikong pagtalakay sa mga aligasyon laban sa mga makakapangyarihang personalidad. Ang mga abogado, lalo na ang mga aktibong kalahok sa mga usaping pampubliko at pampolitika ay hindi hiwalay sa mga pagsusuri at paghuhusga ng mga mamamayan. Ang pagtitiwala po ng publiko sa legal na propesyon ay nakasalalay rin sa pagiging bukas at accountable ng mga nasahanay po nito. Dito po pumapasok ang mas malaking kontradiksyon. Kapag ang mga ordinaryong mga mamamayan, aktivista, mamamahayag o kritiko ng gobyerno ay nahaharap sa matinding pag-atake sa reputasyon sa media o social media man ito, madalas sinasabing bahagi ito ng malayang diskurso. Pero kapag ang mga katulad ng mga abogado, ito ni Topacio, ang naharap po sa mga pampublikong pagsusuri, bigla po nagiging sentro po ito ng usapin ng reputasyon, proteksyon sa kanilang reputasyon. Hindi dapat tumaging sandata ang batas upang patahimikin ang mga naghahanap po ng mga pananagutan. Gayon din, hindi dapat gamitin ang publiko bilang hukom bago matapos ang tamang proseso. Ang hamon ngayon sa atin ay kung papaano mababalanse ang due process at ang karapatan ng mga mamamayan na malaman ang mga usaping may pampublikong interes. Hindi po petisyon para sa contempt ang pinakamahalagang tanong. Ang tunay na usapin po dito ay kung ang mga mekanismo ng batas ay ginagamit upang palakasin po ang transparency at accountability o upang protektahan ang mga may nasa kapangyarihan laban sa lehitimong pampublikong pagsusuri. Sa isa pong demokrasyang bansa tulad po ng Pilipinas, ang reputasyon po ay mahalaga, totoo. Ngunit mas mahalaga ang pananagutan. At ang pananagutan ay hindi dapat matakot sa katotohanan ng pampublikong diskurso. Kaya, hindi ko alam kung anong pinuputok ng butsi ni Topacio. Tama lamang ang ginawa ni Representative Sara Ilago na ipakita na may ipinasa na disbarment case laban po dito kay Topacio.